Sa bawat henerasyon, may ilang tatak ng pananamit na nagiging simbolo ng kabataan, isang pahiwatig ng kanilang identidad, lifestyle at pakikisalamuha sa global culture. Isa sa mga tatak na tumatak sa puso ng maraming Pilipino lalo na noong dekada 90 at unang bahagi ng 2000 ay ang Lee Jeans at sa partikular na linya nito, ang Lee Pipes. Ang mga produktong ito ay hindi lamang basta pantalon, ito ay naging representasyon ng kalayaan, urban lifestyle at pagiging in sa isang panahon kung saan ang mga kabataan ay naghahanap ng sariling estilo at boses. Ang Lee Jeans ay tinatag ni Henry David Lee noong 1889 sa Kansas, Estados Unidos sa pamamagitan ng H.D. Lee Mercantile Company. Sa simula, ang layunin ng kumpanya ay praktikal, paggawa ng matibay at maasahang workwear para sa mga manggagawa. Ang unang mga produkto nito ay overalls, jackets at denim pants na ginawa upang tumagal sa matinding kondisyon sa trabaho. Hindi inaasahan noon na ang simpleng workwear brand na ito ay magiging bahagi ng fashion culture. Sa paglipas ng mga dekada, habang lumalaki ang urban population at nagbabago ang pang-araw-araw na buhay sa Amerika, naging popular ang denim bilang casual wear. Ang mga kabataan ng mid-20th century nagsimulang magsuot ng jeans bilang simbolo ng kalayaan at rebelyon. Ang Lee, kasama ang iba pang mga denim brands tulad ng Levi's ay naging bahagi ng global youth culture na sumasalamin sa pagiging malaya, praktikal at moderno. Ang pangalang Lee ay hango sa apelyido ng nagtatag nito na si Henry David Lee at sa paglipas ng panahon, naging simbolo ng kalidad at tibay. Ang brand ay patuloy na lumaki, sumabak sa international markets at naging accessible sa iba't ibang bansa, kabilang ang Pilipinas. Sa huling bahagi ng dekada 80 at unang bahagi ng dekada 90, ang Pilipinas ay unti-unting nagiging bukas sa global consumer culture. Lumalawak ang middle class at dumarami ang mga malls at department stores na nag-aalok ng imported products. Sa pagkakataong ito, nakita ng Lee Jeans ang potensyal sa merkado ng Pilipinas. Ang Lee Jeans Philippines ay tinatag sa pamamagitan ng licensing agreements, hindi direktang pagmamayari ng global headquarters, kundi pinamamahalaan ng lokal na kumpanya na may karapatang gumamit ng brand name, disenyo at marketing materials. Dahil dito, nagkaroon ng kakayahan ang lokal na operasyon na iangkop ang produkto sa panlasa at pangangailangan ng mga Pilipino. Ito ang unang hakbang sa pagsanib ng global at lokal, pagdala ng isang international na brand ngunit may adaptasyon sa lokal na konteksto. Sa mga unang taon nito, ang Lee sa Pilipinas ay nakilala bilang mid-range brand. Mas mataas ang kalidad kumpara sa generic denim, ngunit hindi kasing mahal ng luxury brands. Ang positioning na ito ay nagbigay daan upang maabot nito ang malawak na segment ng middle-class consumers na naghahanap ng stylish ngunit practical na damit. Kasabay ng pag-usbong ng malls noong dekada 90, lumawak ang presensya ng Lee Jeans sa mga pangunahing retail hubs tulad ng SM Department Store at Robinsons Department Store. Ang mga tindahan nito ay hindi lamang nagbebenta ng produkto kundi nagpapakita rin ng lifestyle branding. Ipinapakita sa mga storefront at marketing materials ang modernong kabataan, aktibo, confident at globally aware. Ang Lee Jeans sa Pilipinas ay mabilis na nakahanap ng lugar sa puso ng kabataan. Ang brand ay nagkaroon ng aspirational appeal at ang pagsusunod nito ay parang pahiwatig na ikaw ay moderno, aware sa fashion trends at bahagi ng global youth culture. Isa sa mga dahilan kung bakit tinangkilik ng mga Pilipino ang Lee Jeans ay dahil sa practicality nito. Ang mainit na klima sa Pilipinas ay nangangailangan ng komportable at breathable na denim. Ang Lee Jeans Philippines ay nag-adjust sa disenyo nito. Mas maluluwag ang pantalon at mas madaling isuot sa araw-araw. Ang ganitong adaptasyon ay technical ngunit kultural, nakatuon sa kaginhawahan ngunit pinanatili rin ang modernong estilo. Bukod sa klima, isinaalang-alang din ang body type ng mga Pilipino. Ang fit ng pantalon ay ina-adjust upang maging flattering at komportable na nagdagdag sa appeal ng brand. Dito lumalabas ang strategic thinking ng lokal na operasyon. Hindi lamang basta magbenta ng imported style, kundi gumawa ng produkto na tumutugma sa pangailangan at panlasa ng mga consumers. Noong huling bahagi ng dekada 90, sumikat ang Lee Pipes bilang isang sub-brand o linya ng produkto sa ilalim ng Lee Jeans Philippines. Ang eksaktong petsa ng paglulunsad nito ay hindi naging malinaw sa mga pampublikong tala, ngunit tinatayang nagsimula ito sa pagitan ng 1997 at 1999, isang panahon kung kailan ang global fashion ay malakas ang impluwensya ng hip-hop, skate culture at extreme sports. Ang Lee Pipes ay nakilala sa kanyang maluluwag na disenyo, wide leg, baggy jeans na kadalasang stone-washed o may rugged na finish.
Ang pangalang pipes ay pinaniniwalaang nagmula sa itsura ng pantalon, tuwid at malapad mula sa baywang, pababa, parang tubo o pipe. Ang simpleng terminong ito ay naging catchy at madaling tandaan, lalo na sa kabataang Pilipino. Hindi tulad ng tradisyonal na Lee jeans na mas structured at classic ang dating. Ang Lee pipes ay sadyang ginawa upang maging expressive, relax at rebellious. Ito ay isang malinaw na paglayo mula sa formal at slim fit aesthetics patungo sa mga laid-back at street-oriented na estilo. Ang Lee pipes ay higit pa sa fashion statement. Ito ay lifestyle, nakaugnay ito sa skateboarding, extreme sports, street dancing at urban leisure. Sa mga lungsod tulad ng Maynila, Cebu at Davao, ang ganitong estilo ay mabilis na kumalat, lalo na sa kabataan na naghahanap ng identity at pagkakakilanlan. Ang pagsikat ng Lee pipes ay hindi naihiwalay sa konteksto ng panahong kinabibilangan nito. Noong dekada 90 hanggang early 2000s, ang mga kabataang Pilipino ay unti-unting nagiging exposed sa global media, MTV, skate videos, hip-hop music at western pop culture. Ang maluluwag na pantalon ay naging simbolo ng kalayaan at non-conformity. Para sa maraming kabataan, ang pagsusuot ng Lee pipes ay isang paraan ng pagpapahayag ng sarili, isang tahimik ngunit malinaw na pahayag laban sa tradisyonal na pamantayan ng pananamit. Bukod dito, naging praktikal din ang disenyo nito. Malaki rin ang papel ng peer influence sa mga paaralan, barangay at skate parks. Ang Lee pipes ay naging bahagi ng uniform ng kabataang aktibo sa sports, sayaw at street culture. Kapag suot ito ng isang grupo, mabilis itong nagiging trend sa iba. Ang Lee pipes ay hindi lamang produkto kundi bahagi ng kultura. Sa skinita, skate parks at mga mall, makikita ang kabataang Pilipino na may maluluwag na pantalon, nagpapakita ng relaxed at confident na postura. Bukod dito, ang Lee pipes ay naging bahagi ng subculture ng 90s youth, isang simbolo ng pagiging eksperimento sa fashion at ng pakikilahok sa global youth trends. Habang sumisikat, hindi rin nakaligtas ang Lee pipes sa mga hamon. Dumami ang kompetisyon mula sa iba't ibang brands kabilang ang fast fashion at murang imitasyon. May mga kritisismo na ang estilo nito ay sobrang nakaasa sa western trend. Sa kabuuan, bagamat walang malalaking skandalo, ang brand ay kinailangan mag-adjust sa pagbabago ng panlasa at merkado. Ang pagkakaroon ng localized branding at events tulad ng Bee Festival Ready Pop-Ups noong 2015 ay halimbawa ng pagsisikap ng Lee Jeans Philippines na manatiling relevant sa kabataan. Noong 2000s, nagbago ang uso sa fashion globally. Ang baggy jeans ay napalitan ng skinny at slim fit styles. Ang kabataang dating tumangkilik ng Lee pipes ay lumaki na at nagbago ang preference. Ang bagong henerasyon naman ay may sariling panlasa na mas minimalist at fitted. Dahil dito, unti-unting nawala ang Lee pipes sa mainstream. Ang dating simbolo ng pagiging cool at modern ay naging nostalgic piece lamang sa mga lumaki noong dekada 90. Noong 2020, muling sumikat ang 90s fashion sa tulong ng social media platforms tulad ng TikTok. Ang Lee pipes ay natuklasan muli, hindi bilang pangunahing trend kundi bilang retro fashion piece. Ang mga kabataang millennials at Gen Z ay nagsimulang magsuot nito bilang homage sa nakaraan, habang ang mga dati nang gumagamit ay bumabalik sa nostalgia. Ngayon, ang Lee pipes ay available pa rin sa online marketplaces tulad ng Shopee at Lazada at patuloy na may niche following. Sa kasalukuyan, ang Lee pipes ay hindi na mainstream ngunit may loyal fanbase sa vintage at retro fashion community. Ang Lee Jeans Philippines ay patuloy na nag-ooperate bilang mid-tier brand, hindi nauuna sa trend ngunit nananatiling relevant. Ang brand ay nananatiling simbolo ng tibay, kalidad at koneksyon sa kabataan ng nakaraang dekada. Ang Lee Jeans Philippines at Lee pipes ay hindi lamang kwento ng fashion, ito ay kwento ng adaptasyon, pagbabago at koneksyon sa kultura ng kabataang Pilipino. Mula sa American workwear brand, naging bahagi ito ng urban lifestyle, social identity at collective nostalgia ng dekada 90. Ang Lee pipes ay nagpapaalala na ang fashion ay cyclical, nawawala at bumabalik ngunit ang impluwensya nito sa kultura at alaala ay nananatili. Sa huli, ito ay hindi lamang pantalon, ito ay simbolo ng isang panahon, isang henerasyon at isang paraan ng pagpapahayag ng sarili sa mundo.